Hinuwaran ng damit si Kristo. Nang marating nila ang puok na kung tawagin ay Golgota, si Jesus ay hinuwaran ng mga kawal bago ipako sa krus. Kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinagbabahagi sa bawat kawal. Hinuwaran ng damit si Kristo. Señor de las Penas. Sa sandaling ito ay tinanggap ni Jesus ng maluwag sa kanyang kalooban ang kanyang kapalaran. Inialay ang sariling buhay upang iligtas ang sanlibutan. Señor de las Penas. Pagpako kay Jesus sa krus. Nang matapos hubaran ay inihiga nila si Jesus at ipinako sa krus. Gayon din ang ginawa sa dalawang tampalasang kasabay niyang pinarusahan. Isang pamagat ang ipinalagay ni Pilatos sa ulunan ng krus. Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Ang pagpapako kay Jesus sa krus. Santo Cristo, unang wika. Habang si Jesus ay nakabayuloy sa krus, siya ay nilibak at inutsak ng mga taong naroon. Kung ikaw nga anak ng Diyos, bumaba ka at iligtas mo ang iyong sarili. At nagwika naman si Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Santo Cristo, ang unang wika. Ang panaghoy ni Jesus, ika-4 na wika. Nang sumapit ang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit ako'y iyong pinabayaan? Ang panaghoy ni Jesus, ika-4 na wika. Sa krus, ika-6 na wika. Nang matapos makainom ng alak ay sinabi ni Jesus, naganap na. Ito ay isang pagpapahayag ng katuparan at tagumpay, sapagkat nagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang dakilang Mesiyas. Sa pamamagitan ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay, natubos ang sangkatauhan mula sa kasalanan at napagkalooban ng buhay na walang hanggan. Ang pagtatagumpay sa krus, ang ika-6 na wika. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus, ika-7 wika. Nagdilim ang paligid at si Jesus ay sumigaw, Ama, sa iyong mga kamay ay niyahabilin ko ang aking espiritu. At pagkatapos nito, si Jesus ay nalagutan ng hininga. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus, ika-7 wika. San Longino. Si San Longino ang pinaniniwalaang senturyon na tumusok sa pagiliran ni Jesus. Sinasabi noon, mga panahon na iyon ay halos mabulag na ang kanyang mga mata, subalit nahilom ang mga ito matapos matalangsikan na magkahalong tubig at dugo na nagmula sa pagiliran ni Jesus. Iyon ang naging simula ng kanyang pagbabagong loob at pagiging isang matapat na alagad ni Jesus hanggang sa kanyang kamatayan. San Longino.
La Pieta. Ito ang larawan ng kaawa-awang ina, si Maria, na sa kanyang mapagkalingang mga bisig ay nahimlay ang wala ng buhay na katawan ng kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus. La Pieta. Paghahanda sa paglilibing kay Jesus nang maibaba ni San Jose de Arimatea at San Nicodemo ang katawan ni Jesus. Ito ay nilinis ng mga kababaihan at ibinalot sa kayong lino na may pabango, katulad ng nakaugalian ng mga Hudyo. Ang paghahanda sa paglilibing kay Jesus. San Jose Arimatea. Si San Jose Arimatea ay isang kasapi ng Sanhedrin na lihim na tagasunod ni Jesus. Siya ang nagtungo kay Pilato upang hingi ng bangkay ni Jesus. Siya rin ang nagbigay ng libingan kung saan si Jesus ay inihimlay. San Jose Arimatea, ipanalangin mo kami. San Lazaro. Si Lazaro ay ang nakatatandang kapatid ni Marta at Maria na taga Betania. Siya ang malapit na kaibigan ni Jesus na muling binuhay ng Panginoong Hesukristo. San Lazaro, ipanalangin mo kami. Santa Marta. Si Santa Marta na kapatid ni Lazaro at Maria na taga Betania, ang siyang sinabihan ni Jesus na huwag maging abala sa mga bagay na hindi mahalaga at sa halip ay makinig sa Kanya. Santa Marta, ipanalangin mo kami. Santa Maria de Betania. Si Maria ang pinakabata sa mga magkakapatid na taga Betania. Sinasabing siya ang babaeng naghugas ng paa ni Jesus gamit ang mamahaling pabango at nagtuyo nito sa pamamagitan ng kanyang buhok. Santa Maria de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Juana de Cusa. Si Santa Juana ay asawa ng katiwala ni Herodes na si Cusa. Bilang isang tagasunod ni Jesus, ginamit ni Santa Juana ang kanyang mga ari-arian at kayamanan upang tustusan ang mga pangangailangan ni Jesus at ng mga apostol habang sila ay nangangaral. Pinaniniwalaan isa si Santa Juana sa mga tumulong sa pangangalaga ng katawan ni Jesus bago siya inilibing. Santa Juana de Cusa, ipanalangin mo kami. Santa Susana. Katulad ni Santa Juana, ginamit din ni Santa Susana ang kanyang pinansyal na kakayahan upang makatulong sa mga pangangailangan ng mga apostol. Siya ay isa rin sa mga babae ng Galilea na naglinis sa katawan ni Jesus nang ibaba ito mula sa krus. Santa Susana, ipanalangin mo kami.